Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ikatlong yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Alex dito sa ating dula. Love and Memories. Hindi na nakatagi si Rosie nang kunin ko ang kanyang pagmamahal. At gusto ko sana wala nang makaagaw sa kanya. Samantala ay nag-alala ang mami niya dahil kinami siya ng uwi at nakita ng mami ni Rosie ang paghatid ko sa kanya sa kanilang bahay. Kaya nagalit ang kanyang ina at sinaktan siya. At pag-uwi ko rin sa amin ay nadatnan ko rin ang papa. Naggalit na galit siya dahil hindi ko tinupad ang sinabi ko na pag-uwi ng bahay namin. At sinabi niya na gagamitin ang aming sasakyan para isugod sa ospital ang aking ina. At nakahiram na lang ng sasakyan si papa bago ako dumating. At ikaw pala, Ate Rosie. Ano bang kailangan mo? At tumawag ka sa cellphone ko. Sabi kasi ni Alex, sa'yo ako tatawag pag may kailangan ako sa kanya. Pwede ko ba siyang makausap para magkita kami? Ha? Kuwan ate. May pinuntahan siya. Ang sabi, pupuntahan ka raw niya sa eskwelahan. Humingi nga sa akin ng pera dahil galit sa kanya ang papa namin. Dahil sa ginawa niyang hindi ka agad ibinalik ang kutsi ng papa sa sinabing oras. Ganun ba? Paano kaya to? Hindi bale. Kung sakaling uuwi dyan, sabihin mo na gusto ko siyang makausap dahil may importante akong sasabihin sa kanya na dapat niyang malaman. Bakit ate? May problema ba sa inyo ni Kuya Alex? Di na ba siya nagpapakita sa'yo? Hindi naman. Hindi ko rin alam kung nagpupunta doon sa eskwelahan na pinapasukan ko. Pumunta nga siya doon Kung hindi ka pumasok, sigurado na uuwi agad yun. Sige Lori. Pakisabi na lang kay Alex na magkita kami doon sa dati naming tagpuan ngayon para malaman niya ang gusto kong sabihin sa kanya. Sige ate. Sasabihin ko na lang sa kanya. Naku, tamang-tama ate at umuwi na ang kuya. Tatawagin ko para makapag-usap na kayong dalawa. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala. Isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin. Mabuti naman at dumating ka. May importante sana akong sasabihin sa'yo alam mo Alex, nagpa-check up ako at positibo na buntis ako. Ano? Totoo ba yan, ha? Rosie? Oo, kaya kailangan na panagutan mo ang iyong ginawa sa akin. Sa katunayan, hindi pa alam ni Mami ang aking kalagayan Walang problema dyan, Rosie. Kung gano'n magiging tatay na pala ako. Tatay na ako. Uy, kamay ingay. Baka may Tatay na ako. makarinig sa'yo. Alam mo ba na nag-aalala ako sa aking kalagayan? Kaya tulungan mo naman ako. Anong gagawin natin? Hindi problema yan, Rosie. Basta magtiwala ka sa akin. Malulutas natin yan. Ha? Anong ibig mong sabihin? Anong gagawin natin? Ano? Ano pa? Di magtana na tayo. Ano? Papayag ka? At hindi na tayo maghihiwalay pa.
Aba, nasaan bang Rosie na yun? Sinabi ko na siyang huwag siyang aalis, pero sinaway niya ko. Talagang matigas ang ulo ng babaeng yun. Kailangan na mabigyan ng leksyon para sundin niya ang gusto. Pero, teka, baka sinamantala niyang umalis para makipagkita sa lalaking yun. Hindi ako papayag na siya ang mapapangasawa ni Rosie. Kaya hahanapin ko at pauuwiin dito sa bahay ang Rosie na yon. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala, isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y Papa, ano na ang kalagayan ni Mama? Maililigtas ba siya sa sakit niya? Kung bakit naman kasi di sinabi kaagad ni Mama na may sakit siya? Oo nga, anak. Naawa ako sa mama mo. Hindi ko siya kayang tignan na namimilipit sa sakit sa ulo niya. At hinang-hina na siya. Hindi na ba gagaling ang Mama, Papa? At di natin makasama sa importanteng araw gaya ng Pasko kung nasa hospital siya? Oo, Lori. Kaya pwede ba, anak, pupunta ka muna sa ospital para bantayan ng mama mo. At ako ay magpapahinga muna. At sa hapon ay babalik ako doon. Sige po, Papa. Magpahinga na po kayo. At aalis na rin po ako para bantayan ang Mama doon sa hospital. Ang Kuya Alex mo, hindi pa ba siya umuwi? Para matawayan naman niya. At bigyan ng lakas ng loob ang mama ninyo. Para di niya tayo iiwan. Hindi pa umuwi. Mula nung umalis siya kanina. Sige po, Papa. Doon muna kayo sa kwarto ninyo para makapagpahinga kayo. Matulog na po kayo, Papa. Hindi pala pumasok ang babaeng yun sa klase niya. Nagdahilan para makalabas ng bahay at magkita sila ng anak ni Simon. Hindi pwedeng mangyari ang gusto nila. Babawiin ko ang anak ko, kaya doon ko puntahan sa bahay nila para bantaan ko ang lalaking yon kung itinago niya si Rosie. Magpupunta na ako sa bahay nila. Akala nila ay kaya nila akong linlangin. Magkakasubukan kami. Pag hindi sinabi ng lalaking yon kung nasaan ang aking anak, makikita niya. Hindi pwede sa akin na magtuloy-tuloy ang kanilang relasyon. Talagang babawiin ko sa kanya ang aking anak. Abay kumakato. Sino kaya yan? Sandali lang. Nariyan na. Sandaro ng aking anak. Palabasin ninyo siya dito. Ha? Anong palabasin na sinasabi mo? Hindi ko alam yan. Huwag ka nang magkunore na matanda ka. Nandito yung anak ko dahil may nakakita, nakausap ng anak mo ang anak ko kahapon. Kaya sigurado ako na nandito ang anak ko. Kaya palabasin mo. Kundi, magdidimanda ako. Ano? Magdidemanda ka? Sige, gawin mo. At hindi kita uurungan sa anumang kaso na isasampa mo. Wala kang ebidensya. Akala mo kung sino kang retirado na sundalo. Kung hindi nyo sabihin kung nasaan ang anak ko, ay magre-report na ako sa pulis. Sige, mag-report ka. At haharapin kita. Isa kang bastos na tao. Pumunta ka pa rito na akala mo kung sino ka na makikipag-usap sa akin. Pa!
Ikaw ang bastos. Dumura ka sa harapan ko pa? O, sige. Pag hindi nyo palawasin ang anak ko, pulis na ang makikipag-usap sa'yo. At ipapahuli ko sa pulis ang anak mo. Diyan ka na nga. Pweh! Ang walang hiyang babae na yon. Gumantil siya. Akala mo kung sino siya. Teka, kakausapin ko si Alex para malaman ko kung nandito ang anak ng Dahlia na yon. Aling Tinay, pakitawag nga si Alex at gusto ko siyang makausap ng masinsinan. Bakit siya pinagbibintangan? Ay, kwan po, sir. Wala dito si Alex. Aga po siyang umalis eh. At saka, kinamit uli ang kutsi ninyo. Ano? Ang walang hiyang anak ko. Di man lang ipinaalam na kukunin niya ang kotse at gagamitin. Kung ganoon, posible ang sinabi ng Dahlia na yon na nasa piling ni Alex ang anak niya. Ay, sir, may iuutos pa ba kayo, sir? Para alam ko at balikan ko yung ginagawa ko. Ay, sige na, Aling Tinay. Doon na kayo sa kusina at tapusin niyo na kung ano man yung trabaho niyo doon. At sige po, sir. Kung may gusto kayong iutos, tawagin niyo lang ako, ha? Oo, Aling Tinay. Mahihiya. Ay, nako. Nakakagigil ang Alex na yun. Tarantadong bata yun. Pati ako ay nadadamay sa kanyang mga kalokohan. Gumawa siya ng malaking problema. Kung narito lang, baka mabaril ko na siya. Babarilin ko na para wala na akong magiging problema. Papa, wala na po ang mama. Patay na po siya kanina umaga. Nabigyan ko sana siya ng gamot. Ano? Nawala na sa atin ang iyong mama. Na hindi man lang nadalaw sa ospital ng iyong Kuya Alex. Hindi ko akalain na hindi na magkakaligtas ang iyong mama. Sige, Lori. Aayusin ko ang paglalabayan sa iyong mama. Magpahinga ka na rin. Dahil napuyat ka sa pagbabantay sa kanya. Hintayin mo na lang ako rito para alam mo kung saan ibuburol ang mama mo. Opo, Papa. Sana mag-ingat po kayo. Huwag sana ninyong masyadong damdamin ang nangyari kay Mama. Buti at hindi na siya mahirapan pa. Makapagpapahinga na rin ang kanyang katawan at matatahimik na rin ang Mama. Yan din ang iniisip ko, anak. Kailangan natin na tanggapin na maluwag sa ating kalooban ang nangyaring ito sa kanya. Siguro, yun na ang takdang oras para mawala na siya dito sa ating mundo. Sige po, Papa. Umalis na kayo at hinihintay na kayo ng doktor doon para makapag-usap at maibigay sa inyo ang mga dokumento na kailangan yung permahan para mailabas na ang bangkay ng Mama. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala, isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y Ay, naku, Mark. Pasensya ka muna. Dahil hindi mo pa makakausap si Rosie. Pero asahan mo, sa pagbalik mo dito ay magkakausap na kayo. Bakit po? Saan ba pumunta si Rosie? Nagbakasyon ba siya? Kaya wala dito? Kung gusto niyo ay susundan ko po siya. Wag na, Mark. Alam ko naman na babalik siya dito. Kung kasi, nagtampo sa akin dahil napagalitan ko nung minsan na
gabi na siyang umuwi. Ganun po ba? Sayang, may ibibigay pa sana ako sa kanya na regalo na nanggaling kay mama. Isang mamahaling kwintas po. Huwag kang mag-alala. Maibibigay mo rin sa kanya yan. Basta magtiyaga ka lang sa kanya. At alam mo ba, kung bumalik siya dito, ang gusto ko ay mag-usap tayo para mapakasalan mo siya sa lalong madaling panahon. Totoo po, ma'am. Talagang gusto na ninyong pakasalan ko na si Rosie. Oo naman. Alam ko na mahal mo ang aking anak. Kaya hindi mo siya sasaktan at maibibigay mo pa ang maginhawang buhay. Tama po kayo. Gagawin ko ang lahat para maging maligaya sa piling ko si Rosie. Yan ang aasahan ko sa iyo, Mark. Sana matupad mo ang pangako mong yan para panatag ang loob ko na maging mabuti ang kapalaran ng aking anak. Sa palagay ko, hindi na tayo makatatagpuan dito. Malayo ng lugar na ito. At madalang ng bahay dito. Hindi kaya mahirap ang mamuhay dito? Paano kung maubos ang pagkain na binili natin? Huwag kang mag-alala. Utusan kong pinsan ko ang may-ari ng bahay na ito para mamalengke. Si Mami kasi ang inaalala ko. Saka, paano kung mga anak ako, malayo ang ospital dito? Maraming midwife dito. Kaya walang problema. Sige na, matulog na tayo. Papaypayan kita hanggang sa makatulog ka. Sige. Dahil napagod din ako Malayo ang biyahe papunta rito. Pasensya ka na. Huwag kang mag-alala. Dahil kasama mo ako. At saka na tayo uuwi sa inyo. Kapag naipanganak mo na ang ating anak. At sa palagay ko mapapatawad din tayo ng mami mo. Ay, salamat. At nakabili na ng newspaper ang pinsan ko. Para naman malaman kong mga balita. Pare-pareho naman ang balita dyan. Hindi na napapalitan. Puro droga, patayan at iba pa. Ha? Teka. Matingnan mabuting teka. Hindi. Hindi totoo ito. Hindi. Oh, bakit? Ano bang nabasa mo dyan na Si- ikinagulat mo ha, Alex? Si Mama. Patay na raw siya. Ha? Patay na. Hindi ko man lang nakakausap. Hindi. 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 Ano kaya ang gagawin ni Alex ngayong nalaman na niya na patay na ang kanyang ina? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at ika-4 na yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Alex dito sa ating tula. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating tula ay sina
Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.